Okay, tayo may naawit. Let us sing I Am Resolved. I am resolved no longer to linger, charmed by the earthly life. Things that are higher, things that are nobler, these have I learned my sight. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. I am resolved, and who will go with me? Come, friends, without delay. Taught by the Bible, led by the Spirit, we'll walk the heavenly way. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. Okay, tayo muna manalangin. Let us pray. Our gracious Heavenly Father, Holy Father, maraming salamat po sa umagang ito na pinagkaloob niyo po sa bawat isa po sa amin bilang po mananampalataya. Maraming salamat po sa lahat ng pagpalang aming tinanggap sa buong maghapon, sa buong araw na pagkakaloob niyo po sa amin. Hindi rin po sa mga frontliners sa aming po pinagpe-pray. Marami na nga po sa kanila infected ng COVID, mga doctors, mga nurses. Pero I know, oh God, na bigyan niyo po silang kagalingan na makatapos po sila sa sigalot na ito at makapaglingkod po muli sa bayan. Sinasaludoan po namin sila. Ganyan po sa mga government officials, bigyan niyo silang wisdom paano po ang gawin nila sa pandemic na ito, especially sa DOH, mga aming mahal na Pangulo, Vice Presidente, mga Senador. Ganyan po sa bawat mananampalataya po sa kanilang mga bahay, ingatan niyo po sila, ilayo niyo po sa pandemic na ito, at sana andun yung kanilang kooperasyon na manatili sa kanilang mga bahay, kung saan kailangan niya kami maging pasensyosya, kung saan kaysa kami maging pasyente sa ospital. Talagang grabe pong hirap pong huminga. Pero maraming salamat po dahil binibigyan niyo ng magandang katawan, maayos na kalusugan, at kayo po patuloy na kumilos sa bawat sa amin. Yun po sa aming worship po ngayong umaga, kayo po patuloy tinataas, pinasasalamatan sa aming pananalangin, personal prayers, personal devotion. Isa nga po sa worship namin yung aming pag-aawitan, especially kasama din po yung aming pagbibigayan. Pagpalain niyo yung binigay at sa nagbigay para nga po sa ikagamit ng inyong ministeryo sa loob at labas ng bansa, mga sinusuportang misyonaryo, at sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng kaligtasan. At ganun po sa aming pagkikinig po ng mensahe, gabayin niyo po ang tagapagturo, kumilos po ang banal na Espiritu sa bawat po sa amin, yung mga nakikinig ay gabayan kami, bigyan niyo kami ng humble heart, teachable heart, submissive heart, and every time na i-preach po ang salita ng Diyos ay open po yung puso namin para po sa paglilingkod. Ngayon, maraming salamat po sa buong maghapon na ito, kayo po patuloy na tinataas at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, let us continue singing. Let us sing, There's Power in the Blood. Would you be free from the burden of sin? This far in the blood, far in the blood. Would you river a victory win? This wonderful far in the blood. There is far, far wonder working far in the blood of the Lamb. There is far, far wonder working far in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? This far in the blood, far in the blood. Come for a cleansing to Calvary's side. This wonderful far in the blood. There is far, far wonder working far in the blood of the Lamb. There is far, far wonder working far in the precious blood of the Lamb. Would you be whiter, much whiter than snow? This far in the blood, far in the blood. Sins are lost in His life-giving flow. This wonderful far in the blood. There is far, far wonder
you do service for Jesus your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is far, far, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is far, far, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There's far, far, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is far, far, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Okay, good morning po sa ating lahat. So maraming salamat po sa inyong pakikinig at pag-aawitan. Ngayon po, idako na po tayo sa importanteng part ng ating worship. Of course, yung ating pakikinig po na mensahe. So tawagin po natin ang staying alive. Strong, and feeling alive ng alive talaga. Ating pinagawa pong pastor at talagang hindi natanda, pabata, despite na nangyayari ngayon. So tawagin po natin pinagawa pong pastor, Pastor Noel Nato. Salamat sa pinagagawa kong song leader. Okay, gandang umaga po sa inyong lahat. Ako hindi nyo alam kung paano pa kayo namimiss. Pero siyempre, pray na lang tayo palagi. At alam ko kahit na tayo hindi magkakalayo, pero tayo po ay nagkakasalubong sa panalangin. So, napakaganda po ng mensahe natin ngayon. Kailangan po natin ito ngayon lalo sa panahon ng crisis. Alam ko ginagawa nyo na ito, no? Pero kailangan maitama natin para tayo nakakasigurado palagi. So, ngayong umaga, kung handa na po kayo, atin pong buksan ang ating Bible sa 1 Thessalonians 5:16 to 23. 1 Thessalonians 5:16 to 23. Okay ba kayo dyan? Okay? Maging maingat lang po tayo palagi. Palagi mag-alcohol. Palagi kayong mananalangin. Siyempre, ang tanging protection lang natin kung ang Diyos lang po. Hindi natin nakikita at hindi natin kilala yung mga taong may carrier. Hindi natin nakikita yung virus na yan. Ngayon, kung tayo po ay magpapasako palagi sa banal na Espiritu, na siyang sabi niya, pangako naman niya, gababayan niya tayo, tuturuan niya tayo, poprotektahan niya tayo. Ngayon, mapoprotektahan lang niya tayo kung tayo ay magpapasakop sa Kanya. Amen. At siya lang po nakakakita ng virus na yan. Siya lang nakakaalam ng mga taong may virus na yan. At kung tayo nasa Kanyang kalooban, siya, gababayan niya tayo. At hindi niya hayaan lumabo sa atin o makalapit man lang sa atin yan, yung virus na yan. Ngayon, kung may mga mananampalataya na pinayagan niya, meron siyang purpose. Yes. Okay. Pero alam ko na mahal na mahal tayo ng Diyos. Hindi tayo papayagan niya. Kaya kung na-auto-fellowship kayo, nawala kayo sa nagkasala kayo, okay, huwag na kayong lumabas. Kaya nga tayo lockdown, parang tayo lalabas. Kung takot tayo lumabas ng bahay, di lalo na ho sa ating spiritual na buhay, huwag tayong lalabas sa kalooban ng Diyos. Amen po? Amen. Okay, 1 Thessalonians 5 po, 16 hanggang 23. Pag-pray niyo po kasi yung ating laman ng ating load sa wifi. Konti na lang. Kanina, nilalaman pa na ni Brother Abner, hindi pumasok. Binabalik. Siguro antayin mo nang maubos, so minomonitor niya po yan. Salamat sa itlog, Brother Abner, at saka sa love gift. Sana maraming Brother Abner. Amen. Pero kanina, enjoy namin yung spaghetti namin. Gawa nagluto kami birthday ni Joanne kahapon. Happy birthday! Nagluto pa si Prely ng ice cream. Hindi ko naman kayo maimbitahan lahat. Kasi para sa mga nandito lang miyembro namin dito sa loob. So, babalik mamaya si Brother Abner. Ako mayroon kayo ipapadalang ulam. Kung may love kayo ipapadala pamalengke, padala nyo na lang sa love gift. Ay, sa yung love gift nyo sa messenger. Palay ko naman makakarating yan. Okay. 1 Thessalonians 5:16 hanggang 20. Alam niyo, saya-saya ko kahapon pa isang araw. Narinig ko kasi mga old songs. At pinipili ko. Talagang gusto ko pasayahin ang sarili ko. Yun, basta. Masaya-masaya ako lalo na ngayon.
At may mapadala ko yung mga preaching sa inyo na isang nakita kong pinadala rin sa akin ni Ate Ami na dating superintendent ko sa Sunday School. Ganda ng preaching na lang ang kailangan palagay. Huwag natin mawala yung init natin. Yung fire ng Holy Spirit. Huwag natin palalagin. Kasi kung kayo may nanlalabing ngayon, huwag kayong papayag. Kasi advantage ang kaaway natin dyan. Okay? Hindi ko na pahapain. Baka maubos yung ating load eh. 1 Thessalonians 5:16 hanggang 23. Rejoice evermore. O alam niyo ba yung ibig ng rejoice? Yung joy na yan, bunga po ng Holy Spirit. At pagka kayo nanatili sa loob sa pangungulo ng Holy Spirit, mararanasan yung maging masaya. Kasi yung joy na yan eh. Pero pagka kayo labas loob sa kalooban ng Diyos, ay wala talaga yan. Ang palaging papalit sa inyo, malungkot kayo palagi, naiinis. Ngayon, kung gusto niyo ma-experience yung joy na yan, stay there forever. Lumabas ka man ng konti, namigla ka, back to fellowship, first John 9. Ay, ang sarap po sinasabi ko sa inyo. Kaya sabi nga rito, verse 16, rejoice evermore. Diba? Hindi sabi niya, pray without ceasing. Kasi pagka ikaw ay palagi nasa kalooban ng Diyos, you are going always to pray. Pray without ceasing, sabi in verse 18, in everything, give thanks. Sa lahat ng bagay, masama, mabuti, malungkot. In everything, give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Then quench not the Spirit. Kung yung painit o paalasin yung init ng Holy Spirit dyan. Sabi niya, despise not prophesying. Kung baliwalain yung mga hula, sabi niya, prove all things. Sabi niya, subukan yung lahat ng bagay. Subukan yung patunayan yung lahat ng bagay. Hold fast to that which is good. Kaya panatiliin kung ano yung maganda, hawakan niyo yan. Huwag niyong bibitawan yung mga ganda. Abstain from all appearance of evil. Lumayo tayo. Mula sa lahat ng nakikita natin pagmumula ng masama. Verse 23, and the very God of peace, sabi niya dito, sanctify you holy. Pag ginawa niyo na yung 16 hanggang 22, sabi niya dito, yung mismo God of peace, sabi niya, ihiwalay niya tayo. Okay, ilalayo niya tayo dyan. Sanctify niya tayo, sanctified. And I will pray God, sabi ni Paul dito, and I pray God, your whole spirit and soul and body be preserved, blameless, unto the coming of our Lord Jesus Christ. Okay? So, ibig sabihin, pag nanatili ka, at tagal ka, nanahan ka, ng matagal sa kalooban ng Holy Spirit, yan ang prayer ni Paul, yan gusto niya mangyari sa buhay natin, mag-preserve tayo, makaiwas tayo sa kasalanan, blameless hanggang sa dumating ang Panginoong Kristo. Amen po? Okay. Tayo po ay manalangin. Aming amang banal na nasa langit, maraming salamat po sa privilege na ito na ipangaral ang iyong salita. Salamat sa Banal na Espiritu na siya magiging gabay namin ngayon, magiging guro namin ngayon, magmumula ng power namin ngayong umaga na marinig, maunawaan namin ang iyong mga salitang tuturo ngayon at magamit namin ito pag ito'y naintindihan na namin. Ama, kiniklaim namin ang lahat ng proteksyon ng iyong mga anak na tunay na mga mananampalataya, na tunay na may respeto at takot sa iyo, tunay na may galit sa kasalanan, kundi may pagyakap sa kabanalan. Tulungan mo, Ama, kami na sa crisis na ito, makinabang. Dito kami makaranas ng pagiging closer sa iyo. Dito kami makaranas ng katatagan sa aming spiritual na buhay. Dahil sa plano mo sa buhay namin, plano mo kami lumago at tumatag sa pananampalataya, nawa po ito magkaroon katuparan sa buhay. Salamat po, Ama, sa bawat oras na aming kita ngayon. Masabi ikaw ay madakila. Sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen po. Okay? So, ready na ho ba kayo? Ang title po ng ating lesson ngayon is The Priority of Prayer or The Importance of Prayer. So, dapat napakalaga po talaga ng panalangin. Ano? Alam ko, bawat isa sa atin nananalangin. Pero tanong, nasasagot ba? Tama ba yung approach natin sa Diyos? Kung saan ganun tayo, basta lang tayo manalangin. Okay? Alam mo, ito yung pagkakataon na maintindihan natin mabuti ito. Alam mo kung bakit? Bigyan natin ng summary yung lesson natin.
Kukunin mo lang yung summary yung buong lesson natin para maintindihan niyo po kung anong tatalakayin natin. Sabi po, prayer is one of the most important activities in our lives. Ayan. Sa Tagalog dito, ang panalangin po pala isa sa pinaka-importanting ginagawa natin at magagawa natin sa buhay natin. Bakit po? Dahil po, pag tayo nanalangin, ang actual na kausap natin ay yung kataas-taasang Diyos ng mundong ito who has all the power and knowledge. Isipin mo yun? Hindi magagawa ito ng hindi ito magagawa ng isang hindi Kristiyano. Ang panalangin po ay isang pribilehiyong ibinigay sa mga tunay na nananampalataya tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas. Tunay na mga mananampalataya, tunay na mga Kristiyano. Okay? Siya po yung tinatawag na sovereign. Pag sinabi ng sovereign God, sabi niya, siya yung nakataas-taasan, siya yung may control ng lahat ng bagay, at siya rin yung Diyos na hindi lang yung power, nasa kanya lahat ang power, nasa kanya rin lahat ng karunungan. Hindi niya kailangan mag-aral. Hindi niya kailangan mag-research. In fact, yung nangyayari sa COVID ito, alam na niya. Alam niya yung magiging resulta sa bawat isang mananampalataya sa atin. Kung tayo ba'y lumago, kung tayo naging matatag, o walang nangyayari sa atin. May mga mananampalatayang gano'n, maaaring matapos ang COVID na ito. Bago mag-COVID, ganito ka ng Kristiyano. Natapos, gano'n ka pa rin. So, hindi ka nakinabang. Walang nangyari, kundi baka naging bitter ka pa. Ang isa pang gusto ko sa ating Diyos, na ating pinanalangin, hindi lang siya kahit taas-taasan, hindi lang siya yung may control ng lahat ng bagay, hindi lang siya lahat ng all-powerful, hindi lang siya all-knowing. Naiintindihan niya kung ano yung nararamdaman natin. Yung isang maganda, no? Hindi sabihin involved siya sa sarili natin. Naiintindihan niya kung ano yung nararamdaman natin. Kung tayo ba natatakot, alam mo ba pag natatakot tayo, may pag-aalala tayo, alam mo niyo ba, ang Diyos hindi natutuwa. Siyempre nag-aalala yan. Ang nanay, ang tatay, pag tayo upset, aba, ano kaya nangyayari kay Tutoy? Dati-dating masaya, ba't malungkot ngayon? Okay, tingnan natin, patingin natin sa doktor, kung ano anak, ano problema mo? Ang Diyos ay ganun din, naiintindihan niya kung ano yung nararamdaman natin sa lahat ng nangyayari sa buhay natin. Ano ba po? Alam niya kung ano yung iniisip natin. Grabe yan, no? Alam niya kung nararamdaman natin, alam niya kung iniisip natin, at meron din siyang kapangyarihan na ma-involve, mag-intervene, o i-involve niya yung kanyang sarili sa bawat bahagi ng buhay. Kasi pag nalulungkot ka na, gusto niya ma-involve. Bakit? Okay, kasi alam niya. Kasi pag alam niya nalulungkot ka, alam niya mangyayari sa'yo. Pag halimbawa, nalulungkot ka, may galit ka, alam niya kung ikaw ayaw niyang payagan yan kasi pag sa dulo niya, mapapahamak ka. Kaya alam niya lahat ng bagay sa buhay natin. So gusto niya ma-involve yung kanyang sarili sa bawat bahagi ng buhay natin. Pero, tignan mo, in spite na gano'n ng Panginoon natin, in spite na gano'n ng Diyos natin, alam natin na ang Diyos, ang Panginoon natin ay nakalaang makinig. Okay? Pag nag-pray ka, siya mismo nagsabi, call, and I will answer. Ask, and it shall be given. Ibig sabihin, nakalaan po siya na makinig. Nakalaan siyang sagutin yung ating mga request o panalangin. Kaya lang, hindi naman tayo palaging, faithful sa panalangin. Kaya pala sinabi niya kanina sa verse, yung unang binasa ng praying without ceasing. Kasi, bakit? Sabi niya, kasi nakikinig, nakalaan akong makinig. Ano pa? Nakalaan akong sagutin yung panalangin mo. Ngayon, kung hindi ka tayo tapat sa panalangin, ay walang mangyayari sa atin. Hindi tayo, yung gusto niyang ilapit ang sarili niya sa atin, gagamit siya ng mga problema sa buhay natin, babramit siya ng mga hardship sa buhay natin, dahil alam niya, kapag tayo nahirapan, pipitarin na tayo. Lalapit na tayo sa Kanya. Ititigilan natin yung mga kalokohan natin. Yun ang gusto niya. Okay? Kaya nga, yung panalangin ay napakahalaga. Isa sa pinaka-importanting gagawin natin sa ating buhay. Now, may mga time natin naman, kapag ay yung ating buhay ay medyo maganda, maraming violet sa ating wallet. Maraming ninoy sa ating wallet, yung 500. Okay? Ang ganda. Enjoy natin ang buhay natin. At, siyempre, pagbukas mo ng refrigerator, nagbabagsa ka ng fried chicken. Punong-puno ng mga kung ano yung nasa loob.
walang yelo. Pero kung saan, may mga refrigerator na puro yelo na lang, no? Pero pag palaging punong-puno ang wallet mo, punong-puno yung bankbook mo, sabihin, wala kang sakit, wala kang problema, maayos ang mga relationship, yun. Maaaring makalimutan natin ang manalangin. At aminin niyo kung saan nakakalimutan yan. Or maybe, mananalangin ka, pero sasagutin kayo ng Diyos yung panalangin ko. Now, pero alam niyo, ang pinakamalaking hindrance o pinakamalaking hadlang sa panalangin ay kasalanan. Amen. Yan po. Okay? Di ba sabi ng Bible, sabi niya, if you hide iniquity in your heart, the Lord will not hear you. Yung iniquity, kasalanan. Kung nagtatago ka ng kasalanan, o nagpapatuloy ka sa kasalanan, kung may ginagawa kang kasalanan, sabi niya, hindi ka pakikinggan ng Diyos. Kaya yung pinakamalaking hadlang sa panalangin, yung kasalanan. Now, pag tayo ay hindi nakalaang i-confess, hindi tayo nakalaan aminin yung ating kasalanan in spite ng kanyang pangako na patatawarin tayo. Sabi niya, if you confess your sins, if you admit your sins, He is faithful and just to forgive us our sins. Ito para sa mga Kristiyano lang to. And cleanse us from all our unrighteousnesses. Kung natin gamitin sa soul winning yan, kasi hindi pa Kristiyano yan. Ang 1 John 1:9 po ay para sa mga mananampalataya. Ito yung U-turn slot nila babalik sa kalooban ng Diyos. Ngayon, kung wala ka, hindi ka nakadaang mag-confess ng iyong kasalanan, in spite na pangako niyang patatawarin tayo, eh wala ka talagang pangnanasag, makipag-usap ba sa Diyos? Kung nasa kasalanan ka na, hindi ka mag-confess sa ginagawa mo, ay makipag-usap pa sa Kanya. Hindi po ba? Wala ka talagang makipag-usap sa Panginoon. Yun po yung summary natin. Okay? So, nakita natin yung summary. Punta po sa ating lesson. Ito si Apostle Paul, nasulatan niya ang mga Thessalonica, yung mga mananampalataya sa Thessalonians, na sila po nasa gitna rin ng problema. Although hindi Kobe. Ang problema nila, no, sila po sinakop noon ng Roman Empire. At sila po nagdudusa. Okay? Sila po pinapersecute dito. At sabi niya mga kapatid ko sa mga Thessalonica, makinig kayo, sabi niya. Ang tanging laban natin dito, huwag kayong maapektuhan, huwag kayong mainis, huwag kayong magpibente, huwag kayong basta ma-distress o naman, sabi niya rito. Kaya sabi niya, pray without ceasing sa 1 Thessalonians 5:17. So napakahalaga talaga ng panalangin. Binigyang diin dito ng Apostol Pablo ang kahalagahan ng panalangin. Alam ko lahat kayo nananalangin, pero tama ba sa kalooban ng Panginoon? Ito isang bagay na natutuhan ko. Pag ako'y natuto ang kahalagahan ng panalangin at sa kung paano ko lumapit sa Diyos, naku, napakaganda niya. So, pag sinabing pray without ceasing, sa ibang salita, sabi niya, pray should be a priority. Prayer should be the most important in your daily lives. Amen. Yan pala, dapat na pinakamahalaga, pinaka-prioridad sa ating pang-araw-araw na buhay. Kita mo, si Daniel, di ba? Dahil sa kanyang pananalangin sa Diyos, umaga, tanghali, hapon, o sinilip siya, kinainggitan siya. Bakit? Kasi yung sobrang involved niya sa Diyos, ang dami niyang favor na binibigay sa kanya ng Diyos. Kaya kinainggitan siya noon. Now, what does it mean to pray without ceasing? Ano ibig sabihin niya tayo panalangin walang sa Tagalog, walang patid? Hindi sinasabi dito ng Apostol Pablo na patuloy kang manalangin ng tuloy-tuloy. Okay? Na halimbawa, tuloy-tuloy na hindi ka nga nakabuka ang bibig, pero nananalangin ka, may sinasabi ka sa panalangin na kahit hindi nakabuka ang bibig mo, every minute of the day, hindi po yun, nawala ng tigil. Okay? Nagdadrive ka, nananalangin ka, nakapikit ka, ibabangga ka dyan. Pag sinabing without ceasing means continuous recurrence. Okay? Prayer is not a constant, is not a continuous, is not a constant or not done repeatedly, but it recurs. This means, at muli-muling nangyayari, happens again. Mamaya nag-pray ka, mamaya nag-pray ka na naman. Hindi yung tuloy-tuloy. Ibig sabihin ito, parang unceasing prayer is a way of life. Naging kagawian na natin po ito. Ibig sabihin ito, hindi yung mananalangin ka dahil may malaking kang problema. Hindi ka nananalangin dahil, matutulog na ako,
makapanalangin nga bago ka matulog. Now, nais ng Diyos na i-focus natin ang ating atensyon sa Kanya consistently. I-maintain natin yung focus natin sa Kanya. Di ba sabi niya, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kasi napakaraming distraction sa paligid natin. Gusto niya palagi, nakikipag-usap tayo sa Kanya palagi na hindi nawawala yung focus natin sa Kanya. Ganito yun, bibigyan natin ng gandang stance. Kunwari, hindi COVID ngayon, ano? Sa umaga, pwede mo siyang kausapin. Pwede natin siyang kausapin. At kausapin natin ang Panginoon ng Kanyang gabay. Papasok ko sa office. Oh, ngayon, salamat po sa patnubay na ibibigay mo sa akin. At alam ko po, dahil ako sa opisina namin, marami na naman mga tao doon mga negative. Tulungan mo po ako na maunawaan ko sila, mapatawad ko sila. Okay? At habang nasa daan, salamat po sa pag-iingat ang ibibigay mo sa akin pag-travel. O kaya, tulungan mo ako sa paggawa ng bahay, hindi ako magreklamo, nagagawin ko para sa iyo. Pinakausap mo siya. Yun ang gusto lang po sa atin. Then, salamat po sa ibibigay mong lakas sa akin. Sa aking paglalaba, sa aking pamamalansya, saan ka man pumunta, ikaw man ay driver, sa pagka-tricycle, ikaw man ay teacher, ano man ang profession mo, humingi ka sa kanya palagi ng gabay, ng lakas, at karunungan sa buong maghapon. Di ba pa yung kinabukasan? Yung buong 24 hours na yan. Sa pakikipag-usap sa kanya, hindi yung tuloy-tuloy. Yung mga instant lang na yun. Then, halimbawa, ikaw may anak. Pag-pray mo yung anak mo na pagpunta nila sa school, na ipag-pray natin sila ng kanyang proteksyon. So, yun, yung mga area na yun na pinag-pray mo. Kaya pray without ceasing, pinag-pray mo yun. Pinag-pray mo yung husband mo na nagtatrabaho sa labas, mga ganyan. Pinag-pray mo yung wife mo. Andun yung oras mo palagi sa kanya. Kung maaaring, hindi ko po alam kung anong kakaharapin ko sa labas, mga hamon sa buhay. Hindi ko alam kung sino yung mga tao makakasala ng mukha ko at hindi ako gusto, hindi ako magustuhan. Yan, iaaway sa akin. Hindi ko alam kung ano makaka-encounter ko sa daan. At salamat po dahil hindi mo ko pababayaan. Kiniklaim mo na agad. Salamat sa safe travel namin. Then, sa buong maghapon na yan, ginagawa natin yung binibigyan natin yung request natin sa Kanya, nahanap natin yung Kanyang direksyon, at may kasama palagi na pasasalamat. Huwag niyo kakalimutan yung pasalamat. Ako, pag nagpipray ako puntang Maynila, sabi ko palagi, Ama, salamat sa safe travel namin. Kiniklaim ko na agad yung safe na yun. Then habang nasa daan, tulungan po kung maging mainit ang ulo, tulungan mo kung maging relax, maging humble, hindi makipagkarera sa daan. Mga prayer, diba? Salamat sa matitibay ng gulong, hindi ko makaplatlat. So habang nasa daan kami, kausap mo ang Panginoon, nakikipag-converse ka sa Kanya. Hanggang sa ikaw umakyat na sa kama at matutulog ka na uli, babalik sa kama, at Ama, salamat po sa lahat-lahat ng na-experience ko ngayon. Yan man yung mabuti o masama. At alam ko naman wala mo. Yun ang gusto ng Panginoon. Pray without ceasing. Kinakausap ko siya palagi. Ako ganoon po ako palagi. Minsan mamamalengke pa nga ako eh. Di ba? Dalhin mo po ako sa maayos na timbangan. Okay? Yung mga isda hindi bilasa. Mga ganyan. So, God is ready and willing to listen and answer our prayers. Tandaan niyo po palagi yan. Kaya kayo matatakot sa prayer. Okay? Ang Diyos ay palaging handa at nakalaang makinig at sagutin ang ating mga panalangin. So, kinig lang po kayo, makinig lang po kayo. Hindi ba kayo lang, sinasabi lang, hindi basta-basta tayo lumalapit. Now, hindi natin masasabi ang anumang bagay sa Diyos, sa Panginoon, na He doesn't already know. Ibig sabihin nito, ikaw pag ikaw nanalangin sa Panginoon, kung wala nating isipin na hindi niya alam yung ating sasabihin, alam na niya bago natin sabihin. Kaya gusto ng Panginoon alam niya may mga problemang dadating sa buhay sa akin para sinasabi, pray without ceasing. Kasi alam ko ang mangyayari sa iyo. At pag ikaw ipospos ng Holy Spirit, gagabayin ka ng Holy Spirit kung paano manalangin. Ganoon po yan. Na hindi siya nakaupo sa langit at sikreto siya. Hindi siya yung, meron akong magandang plano pero isisikreto ko sa kanya. Hindi po yun. Hindi po siya secretive about His will for our lives or not willing to answer our prayers. Gusto niyong ihayag yan. Kaya nga dyan ang Biblia eh. Gusto niyong malaman yung kalooban natin sa Kanya. At nandiyan ang Holy Spirit na ipapaunawa sa atin yung kalooban niya para sa atin. Alam niyo po, ang ganda ng buhay Kristiyano pag ikawin nasa kalooban niya.
may istorya yung buhay mo. At may saysay yung buhay mo. Now, God already proved His love for us. Okay? Pinatunayan na ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin nang ibigay niya ang kanyang kaisa-isaang anak, ang Panginoong Kristo, para magsakripisyo para sa ating yung ating kaligtasan, yung tinatawag na salvation. At patuloy po niya itong pinapakita sa atin yung kanyang pagmamahal na yan sa pamamagitan ng pagiging interesado niya sa bawat bahagi ng ating buhay. Pag wala kang pera, alam ng Diyos yan. Pag ikaw'y may nararamdamang sakit na naka-hurt ka sa sinabi ng isang tao, o kay meron discount ka sa isang bagay, alam niya yan. At may purpose sa mga yan. Alam niya rin kung masaya ka. Okay? At kung alam niya kung naging sa sobrang saya mo, may blessing kang dumating, alam niya rin kung hanggang saan kanya makakalimutan mo siya. At doon nakataon sa binigay. May gagawin palagi ang Panginoon sa atin niya kasi gusto niya involved sa buhay natin. Sobrang mahal tayo ng Diyos. Hindi lang natin na-appreciate yan. Kaya kailangan, napakahalaga mo pala ng prayer kasi dito tayo nagiging malapit sa isa't isa sa panalangin. O paano ba naging close si Angie at saka si Brother John Ray? O, usap-usap, kwento-kwento, okay, biruan sa isa't isa, minsan kakain tayo, hanggang sa parang may nararamdaman na ako kay Angie. Parang may nararamdaman na rin ako kay John Ray. So, nung araw na Angie, alam mo, mahal kita. Alam na ako. Sabi naman ni Angie, alam mo, matagal ko na nararamdaman niya, ayaw lang kitang pangunahan, pero ako rin. Ayun, ngayon, kasama silang dalawa. Ayun ang gusto mangyari sa Lord. May communication sa isa't isa. Kaya pag hindi ka nagpipray, ito yung madalas na ginagawa kasi natin. Pray tayo ng pray, kaya lang wala sa lugar. Kumisan, tignan nyo ha, itatama natin yan. So, ipinakita na niya, pinatunayan na niya na mahal niya tayo sa pamagitan ng pagbibigay ng kanya. At gusto niya maging bahagi, interesado siya sa bawat bahagi ng buhay natin. Itanong niyo po sa isip niya. Okay? Now, dito sa Luke 18, 1-7, nagbigay siya rito ng isang halimbawa, isang parable tungkol sa judge, na mayroong isang biyudang babae sa Luke 18, 1-7 na isang biyudang babae na katok ng katok. Araw-araw katok ng katok yan. Na pinipilit niya, Judge, sige naman Judge, wawa ka na, may kaso ako, wala akong ganito. Hanggang sa, nantok na ako pagod na ako Katok pa rin, persistent siya. Hanggang sa mapilit ko, sige na nga, lihat ka, pasok ko sa loob. Ito yung magpapaalala sa atin that God always hear our prayers and provides for our needs. Ko yung Judge nga. Bawat araw, pinakikinggan siya. Paano parang mo sasabihin, hindi siya pinakikinggan? Sabi niya, pagod na ako. Narinig niya ang panawagan niya. Kumakatok ulit. Narinig niya. So, ibig sabihin, gumawa sa isang parable din, parilang tuhod tayo sa Ama na ang Diyos ay higit pa sa judge na yun. Dahil ang Diyos ay palagi nakikinig sa ating mga panalangin at siya ang nakakaalam yung ating mga pangailangan. May kailangan kasi yung byuda na yun. Binigay niya. At ganoon din ang Diyos natin. Now, if we are His children, anak baka tayo ng Diyos. Okay? Makinig kayo dito. Hindi tayo dapat nagmamakaawa sa Kanya para makinig sa atin. Hindi sa akin, Lord, makinig ka naman sa akin. Pakinggan mo ako. Kapatid, hindi tayo dapat nagmamakaawa na Panginoon ka sa akin. Kagaya ng mga panalangin ng iba, di ba rin? Maawa ka sa amin. Jesus, maawa ka sa amin. Naawa na nga, kailangan mo lang tanggapin na yung ginawa niya. So we don't have to beg Him to listen to us, nor do we feel unworthy. Ay, hindi na ako mananalangin sa Lord, hindi na parang feeling ko wala akong halaga sa Kanya. We don't deserve His mercy and grace. Parang sinasabi, wala akong karapatan sa Kanyang awa at sa Kanyang biyaya at sa Kanyang pagmamahal. Pero alam niyo ba, yung mercy, yung awa, habag, yung Kanyang grace o biyaya, yung Kanyang love o pagmamahal, ay libre niya ibinigay sa atin. Bakit po? Dahil sa relationship natin sa Kanya sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. So love the ibigay na niya yan. Ibinigay niya yung kaisa-isang anak na sa atin. Ano yung mercy? Ito yung awa.
Na dapat ibigay niya sa atin yung parusa sa atin. Sabi niya, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero pinigil ng Diyos yun. Yun ang mercy. Binigay niya sa atin yun. At yung mercy niya yun, binigay niya ng aksyon, yung kanyang grace. Binigay niya yung kanyang anak para magdusa at mamatay para sa atin. Kaya hindi tayo dapat nagmamakaawang makinig siya sa atin. Nakikinig palagi at willing siyang makinig palagi. At willing siyang sugapin yung ating mga panalangin. Dahil anak niya tayo sa pamamagitan ng Panginoong Kristo na matay sa atin. Amen po. Anak ba kayo ng Diyos? O, dapat ka bang makaawa pa sa Kanya na makinig? Nakikinig yan palagi. Ang problema, hindi ka nagpipray. O kaya, di ba, pinakamalaking hadlang ng pinakamalaking hadlang sa panalangin para pakinggan ka ay kasalanan. O, nasa kasalanan ka pa ba ngayon? Okay? Wala namang perfect sa atin. Ako man, namungkay sa kasalanan din. Pero bilang isang mananampalataya at sa akin ang banal na Espiritu, hindi ako pwedeng manatili sa kasalanan dahil mayroong banal na Espiritu na sasabihin may nagkukonvict sa akin. Hindi ako makatulong. Parang hindi ako mapakali hanggat hindi ko kinoconfess yung kasalanan na yun. At hindi lang kinoconfess, hindi mo tinatalikuran yung kasalanan na yun. Confess ka ng confess, nagagawin mo uli, di wala rin yan. Confess and turn back. Pag sinabing repent, talikuran mo yun. Kaya kung halimbawa, ibalik sa nasabi mong Kristiyano ka at nagpapatuloy ka sa galit, nagpapatuloy ka sa sama ng loob, ang ginagawa yan. Okay? Gusto mo nang patayin, halimbawa, na galit mo. At tumigil tayo sa word na there is a difference between true and false prayer. Pero walang true at saka false prayer. O, makinig kayo. True prayers requires a relationship. Yun. Siyempre, yung panalangin, pag wala kang relationship sa Panginoon Kristo, sabi niya, I never knew you. Okay? Hindi ka niya pakikinggan. Pero pagka ikaw anak ng Diyos, sabi niya, call and I will answer. Pag hindi ka anak ng Diyos, kaya para maging tunay at totoo ang panalangin mo, ang kailangan dito, magkaroon ka ng relationship sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoon Kristo. Okay? Kaya nga yung sa mga nag-reject na sa Panginoon Kristo, dito na lang ako sa religion ko. Dito na lang ako sa paniniwala ko. Dito na ako nagising, dito na ako mamamatay. Kasi mamamatay ko talaga kayo dyan. So, yung mga taong tumanggi na sa Panginoon Kristo, walang basihan para ikaw yung manalangin sa Panginoon. Dahil wala ka pong access sa Kanya. At ito'y posible lamang sa pamagitan ng Kanyang anak. Okay, John 14:6, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. John 14:6. So dahil dito, God does not answer their false prayer. Kasi ang true prayer, ang access mo lang, ang pinapanalanginan mo lang sa Diyos. Kung kanino ka nananalangin, hindi nakakaabot sa Diyos yan. Ewan ko kung kanino yung Diyos ka nananalangin. Okay? So, no one can bypass the Lord Jesus Christ and expect that the Lord will grant their request. Hindi mo pwede i-bypass ang Panginoon. Hindi na ako maniniwala, hindi na ako dadaan sa... Ako'y naniniwalang may Diyos. Pero hindi ko na kailangan ng Panginoon sa Kristo. Hindi po. Hindi mo pwedeng baliwalay ng Panginoon sa Kristo rito. Kung ikaw nga Kristiyano, pag ikaw yung nasa kasalanan, hindi ka rin pakikinggan ng Diyos. Dahil malaking hadlang sa kanyang kasalanan. Bakit po? Ang Diyos ay banal at namumuhi siya sa kasalanan. Kaya nga tayo bilang isang Kristiyano, pag nag-inlove ka sa Lord, you are going to hate sin in your life. Even yung magalit ka sa ibang tao. Even yung mamuhi ka sa ibang tao. Kaya lang, there is one prayer He always answers. Merong isang panalangin na palagi niyang sinasagot. O makinig kayo dito. Kapag yung isang tao, kapag yung isang mananampalataya ay willing na magpakumbaba sa kanyang sarili, aminin na siya isang makasalanan, sabi natin, at dati siyang makasalanan, pero sabi natin, palitan natin, kapag ang isang tao ay nakalaang magpakumbaba sa kanyang sarili at aminin na siya ay isang makasalanan at siya ay patungo na sa impyerno. Kasi sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ako ay walang matuwid, wala kahit isa. Di ba?
At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So ngayon, nagpahambol sa kanyang sarili, inamin niya na siya yung makasalanan, yun po number 1 talaga eh. Requirement. At alam niya, ako'y pupunta sa langit, sa impyerno. At ngayon, naniniwala ako sa isang tao na yun ang Panginoong Kristo, na kinuha niya yung kaparusahan, na sa halip na ako ang magdusa, kinuha niya yung kaparusahan. Sa halip na ako ang magdusa, sa halip na ako ang mamatay, siya ang namatay para sa akin. Yung nakita niya, yun ang prayer. Kaya nga, pag hindi ka Kristiyano, pwede ka palang pakinggan ng Panginoon ng Diyos yung panalangin mo. Kapag ikaw ay willing na i-humble mo yung sarili mo, aminin, okay, na ikaw ay makasalanan, at papunta ka na sa impyerno. At ngayon, dahil dito naniwala ka sa ginawa ng Panginoong Kristo sa Cross of Calvary, yung kanyang gospel, the gospel of salvation, pinaniwalaan mo, sino yun? Na si Kristo ay nagdusa para sa iyo, siya ang pinarusahan, nasa halip na ikaw ang parusahan, siya ang pinarusahan para sa iyo, siya rin ang namatay para sa iyo, at ang kanyang dugo ay nabuhos sa krus ng Kalbaryo bilang kabayaran ng siya yung kamatayan, ay kasalanan. At ngayon, at dahil dito, naniwala ka sa kanya, okay, nagtiwala ka sa ginawa ng Panginoon Kristo sa krus ng Calvary para sa iyong sarili. At tinanggap mo ka Panginoon sa Kristo bilang Panginoon sa sarili, tagapagligtas. Kaya pinatawad ka sa iyong kasalanan. Kaya yung nakalagay sa, di ba, Romans 10:13 na kung aaminin mo na ikaw yung makasalanan, okay? Hindi. Kapag, ngayon, kung sasabihin mo sa iyong bibig, okay, ito yung tinatawag na sinasabi ng sinner's prayer. Kailang i-lead yung isang tao sa panalangin kasi naintindihan mo na. Kaya nga dito when someone is willing to humble himself, yun, pakumbaba ka na. Dahil naintindihan mo eh. Sabi ng Bible kasi, faith cometh by hearing. Doon narinig mo ngayon, na ikaw makasalanan. Oh, nagpahambol ka ngayon. At inamin mo na ikaw makasalanan. Nakita mo na, dahil sa kasalanan mo, pupunta ka ng impyerno. At ngayon, naintindihan mo ngayon na sa halip na ikaw magdusa, may nagdusa para sa iyo. May yung kaparusahan na dapat siya may pinarusahan dahil sa iyo. At namatay para sa iyo. At yung sa krus ng Kalbaryo ay naging kabayaran ng iyong kasalanan. At dahil dito, naniwala ka sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. At dahil naniwala ka, pinagkatiwala mo ang iyong future, yung iyong kinabukasan. Naniwala ka na pag namatay ka, pupunta ka sa langit. At dahil dito, tinanggap mo si Kristo bilang sarili mong tagapagligtas. At dahil dito, patatawarin nga ng Panginoon at iwiwin ang kanyang family of God. Tandaan po natin, iba yung family of God, iba yung church of God o the sons of God. Naging anak ka ng Diyos, di ba? O, yung tinanggap mo si Kristo bilang tagapagligtas, for as many as receive him, to them they be power to become the sons of God. So, naging member ka ng kanyang pamilya. Then later, ikaw ay binatugyan and you become member of His bride or part of the kingdom of God. Kaya ito mga nangyayari dito, kapatid, makinig kayo dito, baka malapit ang rapture natin. Pag nag-rapture, okay, mawawala na yung mga namatay kay Kristo, okay, muling babangon. And the dead in Christ shall rise first. Din tayo ng mga buhay, sabay-sabay na pupunta doon sa alapan at naghihintay doon ng Panginoon Kristo. Tawag po dyan ay judgment seat of Christ. Rapture, judgment seat of Christ, habang sa ibaba, nangyayari yung tribulation. Bakit po may tribulation? Kasi nung una, ang pinili ng Diyos na tao ay yung mga Hudyo. Pero tinanggihan siya. Kaya nga, iba po ang salvation ng gospel ng Old Testament at iba ang gospel ng New Testament. Noong Old Testament, sino ang Messiah? Hindi nila paniwalaan sa mga Hudyo mga to see is to believe. Okay, kaya paniwalaan niya. Kaya nakita namin, may prueba na si ikaw katanggang Messiah. Kaya nung sabi ng John the Baptist, siya ang Messiah. Pinatay si John the Baptist. Nung si Kristo lang sinabi, ako ang Messiah. Sabi ng mga tao, ipako sa krus. Pinako nga sa krus. Hindi pinako na sa krus. Hindi patay na ang Panginoon sa Kristo. Sabi ni Stephen, tsaka na, pinatayin nyo. Sabi niya sa mga religious leaders, pinatayin nyo ang Messiah. Anong ginawa nila kay Stephen? Pinagbaboto hanggang mamatay. At nandun si Paul. Okay? At dahil dito, tinanggihan ng Panginoon sa Kristo ang mga Israelites, ibinigay ngayon sa mga Gentiles.
Kaya nung namatay ang Panginoon sa Kristo, nagkaroon ng church age, tinatang na Great. Then, tinawag ng Panginoon sa Kristo si Paul, kaya sinabi niya sa bandang uli sa kanyang Bible, my gospel to the Lord Jesus Christ. So, itong New Testament ngayon, dati ng Old Testament, who is the Messiah, tinanggihan nila. Ngayon, sa Gentiles, sa ating panahon, sa New Testament, sabi niya, what He did on the cross of Calvary. Kaya yung tinatawag ng gospel. Kinasabi ni Paul, my gospel, na inareveal sa kanya ng Panginoon sa Kristo. Yun po yun. Okay? So ngayon, pag ikay tinanggap po si Kristo, kasama ka dun sa judgment of Christ. Habang nasa taas, nasa baba naman yung tribulation, patuloy, tinuloy ulit, yung continuation. Yung naputol yung age ng Israel noon. Ngayon, yung dati ngayong message, the same, yung Messiah. Sino yung Messiah? Habang tayo nasa rapture na. Then later on, may kakaroon ng wedding sa heaven. Matandaan natin yung judgment seat of Christ, ito yung para sa mga rewards. Kung may ano yung ginawa mo sa lupa. Kaya may rewards ka bang tatanggapin, yung haywood, yung sunog yan, or gold, silver, and precious stones. Then tayo later, papakasalan tayo ng Panginoon sa Kristo sa heaven. Okay? At tayo siya, church yung papakasalan. Iba yung family, yung dad, iba yung church. Ito yung church, kabautismuhan, tinanggap, bautismuhan ka, naging member ka ng church. Kaya napakahalaga po ng church life natin. Hindi po bahong yung bali yung transfer kayo ng transfer sa kusasang simbahan. Kaya mahalin niyo yung family na yan. Kung nagka-problema sa simbahan, kailangan haharapin mo yan. Haharapin mo. Kasi ano bakit? Napakalaki ng privilege natin as a church. Yeah. Ngayon, pagka-transfer ka ng simbahan, for example, maring may maling doktrina. Okay, may maling katuruan. Pero pag magka-transfer ka dahil masama ang loob mo, meron kang hindi mo gusto yung nasusunod, hindi mo masunod yung gusto mo. Hindi po yun. Kaya itama niyo yan. Kasi ngayon po napakahalaga na pag-i-member ka ng simbahan. Dahil tayo yung pinakalan ng Panginoon, kasalanan ng Panginoon, babaybayin ko lang po, ano? Muli tayong bababa sa second coming, kasama ang Panginoon sa Kristo. Pero bago mangyari yung second coming, magkakaroon ng Armageddon. Okay? Then pagkatapos na puksain ng Panginoon sa Kristo, lahat ng kanyang kaaway, kasi pati yung Antikristo na yan, and then, magkakaroon tinatawag na millennial kingdom. Mamumuno ang Panginoon sa Kristo dito na 1,000 years sa second coming niya. At pagkatapos niyan, habang pang-simula, papakawalan si Satan nasa bottomless pit. Pagkatapos ng 1,000 years, papakawalan si Satan. Siyempre, alam niya yan, tutoksoin niya uli ang mga mananampalataya para mahiwala yung kambing sa tupa. And then, ito na ngayon. Susunod is Great White Throne Judgment. Ito na yung mga sa impyerno, yung unbelievers, mula dun sa Tartarus, kukunin yung fallen angels, kasama ng mga false teachers, kasama doon sa place of torment, false teachers, false prophets, yan, kasama yung lahat ng mga pampon ni Satanas. Haharap sa Panginoon sa Kristo yan, hindi sa kasalanan ginawa nila. Kasi yung kasalanan ginawa nila, binayaran na si Kristo sa cross of Calvary. Kaya sila nandoon, dahil tinanggihan nila yung ginawa ni Kristo. At hindi sila naniwala sa ginawa ni Kristo. Tingnan nyo, what Christ did. Hindi sila naniwala sa ginawa ng Panginoon sa Kristo, mas naniwala sila doon sa ginawa nila. So ngayon, dahil itatapon sila sa dagat-dagatan na po. Pero bago sila itapon, may tinatawag na books of life. Book of life. Yun, yung nakasulat yung mga nanampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas. At meron pang another book, bubuksan yun. At baka sakaling may ginawa kang maganda. Ikaw imasal ba dyan sa Great White Throne Judgment? Kung wala, check naman wala. So, ibig sabihin, bibigyan sila ng tsansa. Kung wala rin, tapon sila sa tinatawag sa lake of fire. Then, magkakaroon na ngayon ng new heaven and new earth. New Jerusalem. Ito pong maganda na yung langit, maluwag ang langit. Pero alam niyo po, sa New Jerusalem, mga kapatid, makinig kayo ha, maliit lang yun. Kasi may size na nakalagay sa Bible eh. Yung heaven, walang size. Kasi maluwag yun. At yung mga walls niya, pamahaling bato. Alam niyo kung sino yung mga miyembro ng simbahan,
church. Okay? The body of Christ. Ano pa? The wife of Christ, yung pinakasalan niya, doon lang, doon lang. At yung hindi kasama sa church age, hindi kasama doon sa pinakasa-asawa ng hindi pa kasama doon sa pinakasalan ng Panginoon sa Kristo, doon lang sila sa labas noon. Hindi sila makakapasok doon. Bakit po? Kasi malaki doon sa kings pa rin doon sa heaven. Kasi sabi nakalagay sa Bible, yung mga kings magdadala ng kanilang mga yaman doon sa New Jerusalem na yun, pakaihan doon sa... Kaya sabi ko, mga mananampalataya, mga Bethanites, mahalin niyo yung pagiging Kristiyano. At hindi lang pagiging Kristiyano, kayo ay bahagi ng kanyang katawan. Kayo yung kanyang pinakapapakasalan isang araw. At yung ating lugar na pupuntahan ay kakaiba kaysa hindi doon sa pinakasalan. Yung tinatawag na New Jerusalem. Di ba kayo matutuwa niyan? Kaya dapat itong COVID na ito mga kapatid, ito yung dapat magbigay sa atin ng init sa pananampalataya natin. At sabihin natin sa sarili natin, wow, special pala ako. Dahil ako ang asawa ng Panginoon, magpapakasalan ng Panginoon sa Kristo, magiging wife ako ng Panginoon sa Kristo. At mahalin ko itong tinanggap kong kaligtasan ito, pahalagahan ko ito, ingatan ko ito, ipangmalaki ko ito na ako'y anak ng Diyos. Hindi lang sa salita, kundi sa buhay natin. Tinalagay ko lang po yan para makita natin. Kaya yung prayer mo, true prayer mo, dahil may relationship sa Panginoon. Sa mga nakakarinig ngayon, wala pang relationship kayo dito. Ito na yung panahon para kayo po, iba. Kung naintindihan niyo yung mensahe na inamin niyo kayo kasalanan. Okay? At nalaman niyo na may nagdusa para sa iyo. Nalaman mo na ang dugo ni Kristo naging dahilan na para mapatawad yung ating kasalanan. At kung ito'y narinig mo at naintindihan mo, magkakaroon ka ng pananampalataya. At yung pananampalataya mo yan, hindi na kailangan sabihin, lilid ka pa sa prayer. Kasi nanampalataya ka na nga eh. At dahil yung pananampalataya mo yan, yun ang Holy Spirit sa inyo yun, na ginagumagabay sa iyo, pati panagabayan ka. Kahit ginabayan ka na nga sa paniniwala. Doon ba naman sa prayer, hindi ka pa niya pwedeng gabayan. Kaya pag sinabi mo mula sa puso mo ngayon is, Panginoon sa Kristo, naniniwala ako na ako ay makasalanan. Naniniwala ako na ikaw ay nagdusa. Sa halip na ako, kayong nagdusa. Kayong namatay, sa halip na ako namatay, kayong namatay para sa akin. Naniniwala rin po ako doon sa dugo mo na wala na sige. Ayan. Sorry. Okay. Eto, nagpuputol ko yung linya natin. Keep on praying. Ngayon, dahil naniniwala ka na sa ginawa ng Panginoon sa Kristo, pinagkatiwala mo yung yung future sa Kanya na pag namatay ka sa langit ka. Ngayon, ang ginawa mo ngayon, nag-pray ka sa puso mo, sinabi mo wala sa ibig mo, by faith sa Panginoon sa Kristo. Ngayon ko na unawaan ako yung kasalanan. Patawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan, lalo na yung matagal na narinig ko, tumatanggi ako sa'yo dati ngayon, lubos kong naunawaan, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sarili. Kapag tunay po yung pananampalataya niya, pagtanggap sa Kanya, ang banal na Espiritu kasi selyuhan kayo. Okay? Kahit anong pagtanggap mo kay Kristo na walang pananampalataya, hindi mo naintindihan. Hindi kasi selyuhan ng Holy Spirit. Hindi ibig sabihin na nanalangin ka na hindi mo naman naintindihan. Hindi kasi selyuhan ng Holy Spirit. Dapat halaga po, faith comes by hearing and understanding the Word of God. So ngayon, pag nag-pray ka, yan ang true prayer. Okay? Ngayon, punta naman tayo sa false prayer. Ang false prayer o maling panalangin, yung sabihin natin, Kristiyano ka na. Okay? Ngayon, pag hindi ka Kristiyano, false prayer yan. Ngayon, pagka Kristiyano ka, pwede pa rin false prayer yan, wala. Kapag nanalangin ka, ay puro lang sa sarili mo. Kinig ho kayo, no? Kasi madalas ito yung prayer natin. It's all about self. Sarili natin. Number one na kalaban natin yung sarili natin eh. Remember, when we accept the Lord Jesus Christ as our Savior, nagkaroon ng spiritual circumcision, inihiwalay tayo sa laman. Colossians 2:11. Okay? Ngayon, sarili tayo ngayon, hindi tayo nagkakasala. At number one, sabi niya, tayo loob, we are inside our worst enemy, ourselves. And it's based on what we think we deserve. So, pag nag-pray ka,
Ang sarili, all about self, nakabase sa sinasabi mo palagi, ano po ito? Okay? No, maraming beses na na ang prayer natin ay parang monologue. Yung mahabang prayer, nakapokus ka lang sa kung ano yung gusto mo sa Panginoon. O di ba? Kadalasang prayer, aminin natin yan. Pag nag-pray tayo, nakapokus tayo sa sarili natin, isang mahabang panalangin na ang focus natin kung ano yung gusto natin mula sa Diyos. Ako, guilty rin ako niyan dati. Salamat sa banal na Espiritu. Salamat sa kanyang salita. Tinama niya ako doon. Tignan nyo, ang true prayer naman, ang tunay na panalangin, makinig ko kayo dito. A true prayer o ang tamang tunay na panalangin nagmumula mula sa isang damdamin ng pagpapakumbaba. Meron kang sense of sense of humility, ibang na-realize mo, naiisip mo na we are accepted by God on the basis of Lord's mercy. Ang sinasabi, Lord, wala akong pangmamalaki. Kasi habang nananalangin ka sa Panginoon, naiisip mo na tinanggap ka lang ng Diyos dahil sa biyaya ng Diyos. Hindi dahil sa ikay mabait. Hindi dahil sa ikay naglilingkod sa Kanya. Okay? Kaya wala na ibang mamalaki. So pag nakipag-usap ka sa Diyos, tingnan nyo ha, ito ay isang dialogue, isang conversation. Nakipag-usap ka sa Diyos dahil hindi lang tayo interesado sa ibibigay niya. Okay? Mula sa mga listahang request natin, may mga listahan pa tayo, di ba? Pero ang gusto natin ay makarinig mula sa Kanya. Gusto mo makipag-usap sa Kanya. At madalas ito yung mali natin, ito yung kulang natin. Nakikipag-usap tayo sa Diyos kahit anong haba ng prayer mo, na wala namang sinabi ang Diyos sa'yo, anong nangyari doon? Sino kausap mo? So, true prayer is a way to grow in our relationship with the Lord. At all relationship require two-way communication. Nakipag-usap ka, ikaw lang salita ng salita. May sasabihin ng Diyos, wala ka na, busy ka na. Alam niyo bakit? So, umaga, mag-pray kayo. Nag-aakura. Pagkatapos mag-pray, tayo na. Ginawa mo na yung gawain mo, nag-aakura. Dumiretso ka na sa opisina, hindi ka na nandito. Hindi mo alam, nakipag-usap ka, single lang yun. Yung communication, yung may relationship, dalawa nagsalita, may nag-usap ni kabila. Ito isang itama natin. Kaya tingnan nyo, hindi tayo lumalago. Hindi tayo ganito kay close sa Panginoon. Kaya napakaganda yung two-way communication. Sana maging aral sa atin to. So instead of just speaking our prayer request, okay? Yung sasabihin mo lang yung prayer request mo, kailangan makinig sa sasabihin ng Panginoon. Yan ang kulang. Sinabi mo na lahat yung request mo, paiyak-iyak ka pa, nakalahod ka pa. Kaya lang, pakinggan naman natin kung ano sasabihin ng Panginoon sa atin. At kadalasan, naririnig nyo na, linggo na lang, pag-isimba ka. Ha? Sinagot ako ng Lord. Now, since the Word, yung salita ng Diyos, ang pinaka-importanting paraan upang siya magsalita sa atin, yung panalangin natin, yung panahon ng ating panalangin, ay kailangang isawa natin, makinig, yung pagbabasa ng Bible. So, pag nag-pray ka, katabi mo yung Bible. Katabi mo yung devotions natin, kung ano yung mga devotional nyo dyan, o ano man gagamitin ng Lord dyan. Pero mas maganda yung Bible yung kaharap mo. Okay? Yung tinuma. Una, feel ka ng Holy Spirit. Siyempre, dapat. Kasi hindi ka pwedeng makapag-pray. Pakinggan ng Lord yung prayer mo. Kasi pag out of fellowship ka, hindi ka pakinggan ng Lord. So, supposedly, dapat feel ka ng Holy Spirit, nakapag-confess ka. Pangalawa, nag-pray ka na. Okay? So, sinabi mo na lahat yung kailangan mo. Okay? Kaya kayo, gagawin niyo po ito ha. Okay? Sinabi mo lahat yung kailangan mo sa Kanya. And then, expect mo na magsasalita rin ang Diyos sa'yo. Binasa mo na yung Bible. Okay? Pagpatuloy yung ginagawa ito, kapatid, mabibuild up ang relationship natin sa Diyos. Na pag sa huli, ang prayer mo, parang, grabe, parang pinananabikan mo na. Parang relationship ba ng boyfriend, girlfriend, wow.
Di ba? Kung hindi nyo pa nararanasan yan, itry nyo ito ng formula ito. Tignan nyo. When the Lord has an answer for us from His Word, di ba? Pray ka na. Binuksan mo na yung Bible, excited ka. Now, kapag ang Panginoon ay mayroong sagot sa atin mula sa kanyang salita, sabi niya, sino man ang mangungusap sa atin? Ito isang kahanga-hanga at naranasan ko to at naranasan din ng mga nanampalataya ng ibang pastor, okay? Na, ano yun? Dadalhin ka, magtataka ka, ano? Kaya pananabikan mo yung araw ng devotion mo eh. Tignan niyo mga kapatid, pag naranasan mo to, sana sabi mo, mamaya ulit kakausapin ko, mangungusap ng Lord. Magtataka ka kung bakit yung eksaktong verse sa Bible ang mabubuksan mo. Yung bang kailangan mo. Hindi niyo pa nararanasan yan kasi sinanay niyo na yung sarili niyo, luluhod ka, paiyak-iyak ka, sabihin na natin lahat. Ikaw lang nagsalita, meron pa siyang sasabihin. Kaya kung sa panahon ng COVID, itinatama niya, ito yung panahon para naitama natin yan. Kung nag-pray ka talaga, seryoso ka, lalo sa umaga at sa gabi, sabi, itabi mo yung Bible sa tabi mo. At magugulat ka, hahanga ka sa Kanya, how He can take us to the exact Bible verses we really need that day. Ako, parang sinasabi ko, Lord, ano bang mensahe ko sa this coming Sunday? Yes, linggo pa lang ng gabi, hinihiling ko na yan. Sunday, hinihiling ko na yan. Alam mo, minsan itong kailangan nila. Parang prayer, parang panahon ng COVID na yun. Ito yung prayer, dapat i-priority natin ang prayer. Okay? Now, kaya lang, if we pray, yet fail to listen, yan. Ito yung ginagawa natin palagi. Nag-pray, hindi ka nakadig sa Kanya. We will miss the blessing of hearing from Him. And done before. Yan ang isang namimiss ko palagi. Kaya pa siya nagkikwento, ang galing ng Lord. Ang galing ng Lord. Eksakto yung binigay niya. Amen po? Amen. So, kailangan pa nag-pray ka, let Him also talk to you. At magugulat na kayo. Sabik na sabik siyang mangusap sa iyo, kapatid. Pag binuksan mo yung Bible mo, magugulat ka. Eksakto kung minsan, wow, bakit alam ng Lord? Oh. Ako nga, bisa nagpipreach pa ko minsan, may isang bisita. Naalala ko minsan yun, at madalas. Tapos, lalapit sa akin after the service. Sabi niya, Pastor, nagpipray talaga ako. Dahil sa mayroon siyang dumadaan ako sa mga problema ngayon. At dapat na kausapin nga kita muna para sa problema ko. Pero alam ko naman, di pa tayo magkakilala. Bisita lang po ako. Pero, bakit alam mo yung problema ko? Hindi ko alam ang problema. Ikaw na rin mismo nagsabi, first time tayo mag-meet, naalaya ka lang. God knows. At yung eksakto, kung hindi ka dumalangay, hindi mo makikita yung problema mo. Ganon din po tayo, eksakto niya, magugulat ka. Bakit kaya alam ng Lord yung problema ko? Alam na niya, di ba sabi niya, bago natin sabihin, alam na niya. Kaya huwag mo siyang mamaliwalain. He is the King of Kings and Lord of Lords. Siya, alam mo ba, pinag-aaralan ko yung Book of Esther, na walang makakalapit sa hari pag walang appointment. Pag lumapit ka na walang appointment, papatayin ka nun. Okay? Pero sa Panginoon natin, gusto niya pinapalapit niya tayo. Kaya nga, pag nag-pray ka, huwag mong kakalimutan din, yung sasabihin niya, meron siyang mensahe para sa iyo. Amen ba? At pag hindi ka nakinig, you fail to listen, mamimiss mo yung blessing na makaranig mula sa Kanya. Okay? So, anong gagawin natin ngayon? Devote yourself to prayer. Ayun. Devote or commit. Mangako ka sa sarili mo, Lord, simula ngayon. Pag nag-pray ako, kasama na yung Bible. Ganun dapat. Kasi, paulit-ulit na sinasabi sa atin ng Bible. Sa Bible, repeatedly tell us to devote ourselves to prayer. Mismo ang Bible na nagsasabi, i-commit mo na yung sarili mo, i-devote yourself to prayer. Colossians 4:2. Ang sabi niya rito, continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. Di ba? Ibig sabihin, nagpapasalamat, ang galing ng Lord, di ba? So, yung devotion, yung commitment natin sa panalangin is, anong kailangan nito? It requires that we not only set aside uninterrupted time, okay, for prayer. So, kailangan saradong pinto mo, nakalak ang pinto mo,
At bahala ka kung anong oras mong ibinigay mo sa Panginoon sa Kanya. Kailangan maglaan ka ng oras para sa Kanya. Hindi ka nag-aapura. Ayaw ng Diyos na makita ka na paglalapit sa Kanya, nag-aapura ka. Ilaan mo talaga yung time mo, i-devote mo talaga yung time mo in uninterrupted time for prayer. That we also think seriously about what we are asking. Kung ano yung sasabihin mo sa serious ka, sasabihin mo. Alam mo, gusto ko lumago, gusto ko tumatag. Teka muna, gusto mo tumatag, gusto mo lumago, o sige, bibigyan kitang hardship. Ay, huwag na. Tama, hindi. Alam mo, ang prayer ko ngayon, Lord, I want to grow more. I want to be more closer to you. Ay, dati, prayer ko yan santa tutak na problema. Pero nabasa ko naman, nalaman ko na kaagad, bago niya na walang ibang paraan ng Diyos para mapalapit tayo sa Kanya kundi sa mamagitan lang ng prayer. Paano? Siyempre, magpipray ka pag dumaan ka sa mga problema. Hindi mo alam, nagiging close ka na sa Panginoon. At siyempre, ngayon, natutuhan natin na dapat nangungusap siya. At kung ano yung mensahe niya sa atin, kailangan kunin natin. Seryoso tayo kung ano yung sasabihin natin sa Kanya. Dahil, siyempre, di ba, seryoso kang lumapit sa Kanya. Nilalapit mo sa Kanya yung problema. Paano mo malalaman yung advice niya? Let Him talk. Conversation is a two-way communication. Kung yung baliwalaan yung message na to, napaka-importante ito kasi maraming talagang puro prayer lang, nag-aapuro pa. So, listen to this. We must give God the time and attention He deserves in order to have a growing relationship with Him. Kaya yung oras, kailangan bigyan natin ng oras ang Panginoon para sa Kanya. Bigyan natin ng atensyon na kailangan niya, talagang deserve niya yun para magkaroon tayo ng growing, lumalago ang relationship natin sa Kanya. Yung para bang lapit-lapit mo sa Kanya na hindi, para bang, may mga type pa nga na dati, nung hindi pa gano'n, simula pa lang ako ng gano'n parang, Lord, parang hindi mo ako pinakikinggan. Okay? Pero alam niyo, may time na kahit yung tayo pinakikinggan ng Diyos, gumagawa siya. Alam niyo ba, may isang book sa Bible, the Book of Esther, the only book in the Bible, sa Old Testament, even sa New Testament, nasasabi yung pangalan niya, even Hebrew, Greek name niya, nandoon. Pero sa Book of Esther, walang nabanggit na Hebrew name o anumang pangalan ng Diyos. Pero nakikita sa kanya yung kanyang fingerprints na kumikilos. Ang galing. May time na maaaring di pa rin naman ang prayer mo. Pero parang may time naman na bakit ang Word of God parang hindi na nangungusap. May mga time na gano'n. So test us. Pero alam niyo ba, hindi mo alam, involved ang Diyos sa buhay namin. Pang sinasabi, anak, I miss that. Kaya, Lord, parang wala ka nangungusap, parang hindi ka nangungusap sa akin. Sabi, sige lang. Kasi may mga delay ang Panginoon, di ba? Tapos bibiglayin niya tao, wow, magaling ng Lord! Naalala niya pag may mga birthday, kaya ba pa, huwag natin mabatiin. Huwag natin basta papansinin. Kasabihin naman na may birthday, ba't kailang pinapansin ng mga ito? Parang birthday ko pa naman, parang baliwala . Yung pala may surprise. Diba? May surprise. Ang Diyos palagi mahilig sa surprise yan, surprisahin ka niyan. So, prayer is our most profitable activity. Yan. Napakahalaga lang na word profitable. Ano siya yung profitable? Kapaki-pakinabang na gagawin. Diba? Diba sabi niya, prayer ang pinakamahalagang gagawin natin. Pero sabi ngayon, ito yung pinaka-kapaki-pakinabang na gagawin natin. Kasi, yung oras na gagamitin natin sa Panginoon affects our lives sa maraming paraan. Yung palang pangyayari na yan, yung gagamitin natin oras para sa Panginoon, nakaka-apekto para sa buhay natin sa maraming paraan. Ito yung paraan na ginagamit ng Diyos para ma-meet yung kailangan natin. Diba? Philippians 4:19, but God will supply all your needs according to His riches and glory. Yun yung mga pakinabang natin. Kasi ang favor ng Diyos na sa'yo. Di ba? Pag nag-pray ka, hiniling mo yung kailangan mo. Ang sagot ng Panginoon sa'yo, I will provide all your needs. Ay Lord, hindi na ako mamumroblema ng aking pangangailangan. Kasi nangusap ka ngayon sa akin na tutubuan mo pa sa lahat ng aking mga panalangin. Di ba? Pag ikaw medyo nalulungkot, tapos nabasa mo rito na He comforts us in our time of trial and heartache by assuring us of His presence with us and His willingness to help us. Kung sabi niya, I will never leave you nor forsake you.
So, magaling ano? Ano pa? Yung prayer para is a channel through which we would build an intimate relationship with God and sense of His love for us. So yung pala, ano sabihin ng channel sa ito yung, ito yung, ano ba? Ito yung connection natin. So ang pananangin pa, yung connection natin to which na we build up yung malapit, yung close, intimate na relationship natin sa Panginoon para ma-feel natin yung pagmamahal niya para sa atin. So siguro ngayon sa mensahe ko mga kapatid, maayos na natin yung prayer natin, di ba? Tapos sabihin natin, Lord, thank you talaga sa virus na ito. Kasi madalas kahit nagpipray kayo, ang dami kayong distraction. Yeah. Hello again. Okay. So, commercial na tayo. Tatapos na po tayo mga kapatid. Talagang ayaw ni Satan sa mga message na to eh. Ayaw ni Satan na itatama niya yung ating panalangin. Kasi siya na pakinggan tayo ng Diyos. Siya na magiging close tayo sa Diyos. At yan ang number na ayaw niya. Kasi pag naging close tayo sa Lord, we will start hating sin. Hindi natin magkakasala. Bihira na lang siguro. Sulpot-sulpot. Pero hindi ka gaya na tayo na bubuhay sa kasalanan. So, again, prayer is our most profitable activity. Kapag Panginoon. Yung oras na gagawin tayo sa Panginoon, nakakapit sa buhay natin sa maraming paraan. Sabi ko nga, di ba kanina, it's the method God uses to meet our needs. Pag nag-pray ka, malalaman mo na ipoprovide ng Diyos sa pangangailangan natin. Kakaroon ng tiwala sa Kanya ngayon. So, nangusap ang Diyos sa'yo, salamat, nangusap ka sa akin. Hindi ako nag-worry sa mga needs ko. Sorry po, nag-worry ako. Sorry, nag-doubt ako. Pero ngayon, naniniwala ako na dahil sa magandang relationship mo sa Panginoon, anong nangyari ngayon? Magandang fellowship mo, closer relationship. Hindi ka nag-worry ngayon sa pangangailangan mo kasi naniniwala ka na ipoprovide ang needs mo. And then, siya rin magpo-comfort sa'yo sa ating oras ng tayo nasa pagsubok, tayo nasa kagipitan, tayo nasa problema, saktan, at tayo binibigyan ng kasiguruhan ng kanyang salita. Kaya ito yung pangusap ng Panginoon. Na yung sense niya, nasa atin palagi. At willing na tumulong sa atin. Di ba? So, ibig sabihin, maaalis yung pag-aalala mo. Sabi mo, Lord, galing naman, thank you ha. Thank you mo sa Panginoon. Dahil sabi mo na, wow, hindi na ako mag-worry ng needs ko. Nandiyan ka pala sa trials ko palagi. Pag may bigat na problema, nandiyan ka para at binibigyan mo ko ng kasiguruhan na hindi mo ako mababayaan, natutulungan mo ko. Di ba? So, yung prayer na ito is a channel through which we build an intimate relationship with God. So, nagiging isang paraan ito, ang pananalangin nito. Nagiging isang koleksyon. Okay? Nabibuild up natin ang stronger and intimate relationship. Ano ba? The Lord strengthen us in times of temptation as we believe His promise and seek His face. Diba sabi? There have no temptations taken you. Hindi ka bibigyan sa 1 Corinthians 10:13. Hindi ka bibigyan na hindi mo kaya. Kasi sinusubok ka lang ng Diyos. Okay? So, siyang nagpapalakas sa pamagitan ng mga pagsubok na yun sa buhay natin. Yung temptation dyan is trials. Para lumakas tayo. So, the Lord strengthen us in times of temptation, of trials, bilang isang mananampalataya. At nangangako siya na tutulungan tayo. Namin po, di ba, pagka yung prayer natin, ito yung nagiging daan natin, we start hating sin in our life. Next, God is faithful to forgive our sins and cleanse us from all our unrighteousness and confess our sins to Him in prayer. 1 John 1:9. Yan isa pa. Kasi diba, kasalanan ka. Tapos, nangungusap ka sa Panginoon, at sabi mo, Lord, nahihiya na ako sa'yo. Anong gagawin ko sa kasalanan ito? Pagbukas mo. No, kung makikita mo na 1 John 1:9, dito sa sosolvinin ko, ito yung positional truth. At pag inamin mo yung kasalanan mo, then sa hindi ka nakalang ng tawad bilang mananampalataya, aminin mo lang, dahil binayaran na ni Kristo yan sa cross of Calvary. Past, present, and future na kasalanan mo, inamin mo, ikaw ay kanyang pakatawagin. So, ibig sabihin, another one is prayer is our source of guidance. As we seek the Lord's direction, and
Alam niyo, pangako niya sa Psalms 32 verse 8. So, siya yung pagmumula ng gabay sa araw-araw na buhay natin habang hinahanap natin, hinihingi natin yung kanyang direksyon. Kasi nga, hindi tayo naniniwala sa sarili natin. Hindi tayo nagtitiwala sa sarili natin. So, doon tayo nagtitiwala sa isang Diyos na all-knowing God, all-powerful God, the God who loves us. At may pangako sa Psalms 32, I will guide you, I will instruct you in the way that thou shalt go. So, pangako na niya yan. Bakit hindi tayo mangako? Saan ka sa akin? Kung naniniwala pa tayo sa sabihin ng ibang tao, di ba? Bakit hindi tayo magtiwala sa Diyos? Ano pa? Ang dami, no? Ang dami natin pa ng benefit sa panalangin. God help us understand His Word. May question ako nga. Pagka hindi ko maintindihan yung pansala, binabasa ko, nagpipray talaga ako. At yung pala, tutulungan kanya through the guidance of the Holy Spirit na para maintindihan natin yung kanyang salita. Habang binabasa natin, nagtatanong tayo sa kanya, kinakausap natin siya mula sa ating puso. Habang binabasa natin siya, sabi mo, parang hindi ko masyadong maintindihan. God, the Holy Spirit, parang hindi ko maintindihan to. Ano bang gagawin? Tapos bigla ka na lang maintindihan. Tutulungan kanya para maintindihan mo yung mensahe ng salita ng Diyos. Habang hinahanap mo yung kanyang sasabihin. Para hindi naantay mong mangusap siya sa'yo. Okay? Another one, no? Ito pang isang maganda. Prayer is a shield that protects us from anxiety and worries when we remember that He has full control and provides the grace we need in every situation. So, siya pala yung kalasan natin na nagpuprotekta sa mga pag-aalala natin. Kasi habang ikaw nagiging malapit sa Diyos, nagiging maliwanag, nagiging liwanag ka, at yung mga kadiliman sa dati nakabalot sa atin, nakapaligid sa atin, palayo ng palayo yan. Diba, remembering lessons natin, na pag yung tunay at puro yung pananampalataya natin, anong nangyayari? Naaalis yung worries natin. Tignan nyo, tigilan yung prayer. Sa araw, puro ka pag-alala. Subukan mong palagi nagpipray at nangungusap ang Diyos sa'yo palagi. Magugulat ka na bakit nawawala yung pag-aalala mo? Remember si Moses, kausap niya ang Panginoon doon sa yung burning bush. Pagbalik niya, within 40 days, ano nangyari? Ang liwanag niya. Nagliwanag si Moses, ganun din po tayo. Kahit si tayo yung liwanag ng mundo nito. Kung patuloy tayo nakikipag-communicate sa Diyos, nangungusap kayo sa Kanya sa prayer, nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita, at nasa iyo, Holy Spirit, ay imposible naman hindi ka lang mag-usap ka na ng palataya. Imposible na magkaligaw-ligaw ka pa. Imposible na hindi ka magiging masaya. Imposible na hindi mo maranasan ang fruit of the Spirit. Yung sinasabi ko eh. So mga kapatid, prayer is a shield. Ito yung pinakakalasan na nagpo-protect sa atin mula sa pag-aalala. Kayo mahilig mag-alala, di ba? So pag naalaala nga dito, nasa may full control ng lahat at nagpo-provide ng biyaya na kailangan natin sa araw-araw. Hindi ko nanalangin na ako palagi. Kasi protection ko pa ito eh. Kaya mamahaling ito yung pinakamahalagang maging goal natin. Pinakamahalagang focus natin sa yung pagkain. Kaya parang bang pray without ceasing. Kung yung aalisin sa buhay dito, dahil gusto ng Diyos na kausapin natin siya palagi. Wala nang pinakamahalaga sa buhay natin kung hindi kausapin siya. Kung meron kang gagawin mahalaga, mas mahalaga ito. Panalangin. Isang tabi mo muna yan. Meron kang dapat isang oras. Yung oras na ganugulin na kayo ang Diyos lang. Na walang aabala sa inyo, hindi ka nag-aapura. Gagamitin yung sitwasyon na yun para ilapit mo yung sarili mo. At marinig mo yung mensahe niya mismo sa'yo. Ito ang sa inyo, may logos at saka yung John, ano? Rema, diba? Yung logos, habang binabasa mo yung word of God. Pag naintindihan mo yung usap sa'yo, yun ang rema na sinasabi. So, through prayers, pamagitan ko na langin, ang Panginoon na nagbibigay sa atin ng lakas ng loob. Wow! Okay? So, prayer, the Lord gives us courage. Bibigyan niya tayo ng lakas ng loob. Confidence o kumpiyansa. O tiwala na harapin yung mga hamon na yan sa buhay natin. At ito yung nagpapaalaala sa atin that He puts sovereign
limitations on the burdens we carry. Okay? Siya ang nakakaalam kung gaano bigat ang bibigyan niya sa atin. Hindi niya tayo bibigyan ng isang pagsubok na hindi natin kaya. Dahil siya ang may control ng lahat, okay? Bibigyan niya tayo ng hindi tayo bibigyan ng hindi ba ng dahil sa buhay natin na hindi natin makakaya. Amen po mga kapatid? Another one. Prayer brings God's emotional and physical healing as well as guidance when we are confused about the hurts we experience. Itong ganda mga kapatid. Ganda dito, yung panalangin pala ay nagdadala brings God's emotional and physical healing. O hinihil niya yung emotions natin dito. At saka physical healing. As well as guidance, yung gabay niya sa atin, kung anong gagawin natin habang tayo ay nalilito. Tungkol sa mga nasasaktan na yung mga hurts natin, o yung tayo nasaktan tayo sa mga nakakanasan natin. Ang galing naman. So, dami pa na talagang pakinabang sa panalangin. Ulitin ko, ang ganda. Kasi ang ganda talaga nito. Prayer brings God's emotional and physical healings as well as guidance when we are confused about the hurt we experience. Kaya pag hindi kayo nagpipray, dito mga kayo. Ang hindi kayo nagpipray, ang dami nating nararamdaman, ang daming masakit sa inyo. Yung emotional nyo, parang naging emotional kayo palagi. Kaya huwag kakalimutan mag-pray mga kapatid. At last, prayer can impact or prayer can affect other people anywhere in the world because it creates a holy triangle between us. So, triangle, sa Diyos ang Diyos ang nasa taas, yung husband mo sa kabila, yung wife mo sa kabila. Or can be God, you and your children. So, kung nagpiprayan kayo palagi, it creates a triangle. O kaya, God, pastor, members. O we create a triangle. Okay, nagpipray sa iba. Ang Diyos ang nasa taas. Ito yung pastor, ito yung members. So, nakaka-create tayo ng triangle. Ibig sabihin, prayer can impact or affect other people anywhere in the world because it creates a holy triangle between us and God. And whomsoever we pray for. Ayan, Diyos, sa taas, di ba? Ikaw ito. Pinipipray mo itong isang kapatid ko sa pananampalataya. Create sa triangle. Hindi ko ba? So, yan po ang ginagawa ng panalangin. So, siguro po ito yung panahon para may tama natin yung panalangin natin. Ito po yung panahon para talagang maging seryoso tayo sa pag-usap sa Diyos. Alisin na natin yung nag-pray ka tapos hindi man lang inantay na kausapin ka ng Panginoon. So, kailangan talaga, pag seryoso ka na nalangin, meron mo talagang inilang oras, inilang lugar para sa Kanya. Amen po mga kapatid. Then closing po natin dito. To determine if prayer is a priority, para malaman po natin kung ang priority natin, ang prayer natin ay prioridad natin, amuin po natin ang sarili natin. Gaano ko kadalas manalangin? Gaano ba ako kadalas manalangin? Hindi ko ba? Ano yung bang nagiging hadlang sa akin para manalangin? Ano pa? How can I make prayer a daily lifestyle? Kaya mo makakasagot yan. Paano ko magiging, paano yung gagawin lifestyle ko ang panalangin araw-araw? Now, ano pa? Mga tanong po ito, no? How confident are you that the Lord will answer your prayer, your request? Discuss natin yan, di ba? Ano yung mga panalangin sinasagot ng Panginoon? Yung true prayer, di ba? Hindi pa puro pang sarili lang. Ito ay kundi para makausap mo lang siya. Makarinig mo lang para sa makausap mo lang siya. So, what does God's Word say about the faithfulness in answering your prayer? Kaya napakahalaga po, nagdala niyo yung Bible niyo palagi. What do you think would happen if instead of becoming, parang booming your inadequacies, you thank the Lord for them? Kapatid, siguro, kahit ang dami mong alam na salita ng Diyos, kung hindi mo naman alam makipag-usap sa Diyos, useless po. Ayaw ito na. Okay, mga kapatid. Medyo nagkakaroon ka ng fluctuation. Okay po, so, pasensya na po sa ito. Yung ating site.
Kasi nagkakaroon tayo ng problema. So, ah, so makita-kita ulit tayo ngayong hapon, no? Alas 5 ng hapon. Alas 5 ba na yun? Okay. Agahan po natin, walang malilig. So, pagpunin natin ulit sa atin natin mga kapatid. Bye-bye sa mga nakinig, faithful sa pakikinig. I-apply natin yung lesson na yan. Ang ganda yan. Unang bless ako sa lesson na naging blessing po sa akin yan. At amazing po talaga kapag nag-pray ka at pinayagan mong mangusap ang Diyos sa iyo sa kanyang salita. Nasabi mo, wow, this is the best experience na aking naranasan. So, tayo po yung mag-pray muna. Topic closing prayer, aming namang banal na nasa langit. Maraming salamat po sa mensahe ko tungkol sa parindan ng prayer. Salamat na itama mo sa amin yung dapat mga requirements para sigurado namin mapapakinggan kami ng Panginoon at siguradong mamungusap nito sa amin na ang magiging resulta na establish yung magandang intimate relationship namin. Salamat po sa bawat isang nakinig. Tulungan mo po kami na hindi lang kami tagapakinig, kundi may apply namin ito sa buhay namin at pasasabi namin sa huli na ang galing talaga ng Panginoon. Sa pangalan ni Cristo Jesus, ito ang dalangin. Amen. Amen. Okay, see you mamayang hapon. Okay. Maraming salamat sa inyong faithfulness sa pakikinig. Okay? So, bye-bye. See you mamayang hapon.